Ang mga kabataan ay halimbawa ng makadiyos na pamumuhay. Kung balikan natin yung ating teksto sa 1 Timothy 4:12, 1 Timothy chapter 4 in verse 12, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran. Sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia, ang sabi ay, magandang balita, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Kaya kayong mga bata pa, dapat halimbawa kayo. Example sa iyong pagsasalita. Yan, ang baruan yan, sa iyong pagsasalita. Pag ikay bata pa, o sa may matanda, lagi kang gumamit na buhat buko. Kasi matanda yung usap mo. Pag-uugali, pag-ibig, yan. Pananampalataya at malinis na pamumuhay. Sa New Century Version, ang ginamit na salita dyan, sa New Century, do not let anyone treat you as if you are unimportant because you are young. Kaya huwag kang masyadong importante. Low-key, kumbaga. Instead, be an example to the believers with your words, your actions, your love, your faith, and your pure life. Kaya ang kabataan diyan, be an example of good behavior. Ang tawag natin diyan nung tayo kabataan pa ay good manners and right conduct. Sa elementary pa lang yun, GMRC. Purihin ang Panginoon. Iwan ko ngayon, anong tawag nila diyan? Number 3, the youth as a faithful workers. The youth as faithful workers. Ang kabataan ay tapat na lingkod. Ang kabataan ay tapat na lingkod. Purihin ang Panginoon. God wants young people to serve actively. Yan. In music, teaching, evangelism, Praise the Lord. media or outreach. Praise God. Amen. The youth are not just the future of the church. They are the present workers of God's kingdom. Mga kabataan ay malaki ang gagampanan ninyo sa loob ng iglesia. Ang una, the youth as the strength of the church. The youth as the strength of the church. Ang kabataan ay lakas ng iglesia. Sa Bible, kung si Solomon ang magsalita tungkol sa kabataan, habang ikaw ay nakakakilos o may edad, malakas ka sa harapan ng Diyos. Dahil ang mahina yung matanda na eh. Kaya habang hindi tayo ito matanda, ibig sabihin may lakas tayo. Tayo ang lakas ng iglesia. Purihin ang Panginoon. Sa mga kabataan ang nagbibigay ng sigla, lakas, at bagong pananaw sa gawain ng Diyos. Sa kanilang kasiglahan, napapalakas nila ang pananampalataya ng mga nakakatanda at ipapakita na buhay ang iglesia ng Diyos. Kaya ang mga kabataan, kailangan sila ay dapat pangunahing aktibo sa church. Ang mga kabataan kasi wala pang pananagutan. Walang anak na binibaby, walang kasusuhin, walang inaasikaso.
inaasikaso. Kaya dapat ang mga kabataan, lakas ng iglesia. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. The youth as according to the Bible as the strength of the church. Purihin ang Panginoon. At ang isang talata niyan ay sa Proverbs chapter 23 or chapter 20 verse 29. Proverbs 20:29. The glory of young men is their strength. Gray hair, the splendor of the old. Ang sa Tagalog, ang kalakasan o kaluwalhatian ng ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan. At ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Kaya pag ikaw ay may uban na, ibig sabihin yun ang kagandahan mo. Hindi nila alam, yung mga matatanda, tinatakpan nila yung palang uban. Kasi halatangang matanda sila. Pero sabi ni Solomon, ang uban ng mga matatanda ay kagandahan nila. Ibig sabihin, tumanda na sila sa lupa, pinalakas pa rin sila ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, ano ang kaluwalhatian ng mga binata? Sabi ay ang kanilang kalakasan. Bata, pag tumanda, bumabalik sa pagkabata. Nagiging makalimutin. Yan. Kaya ang isang bata dapat pag naglingkod sa Panginoon, yun yung mga dakila. Bakit dakila? Kasi pag ikaw may sakripisyo sa paglilingkod, itataas at itataas ka ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Apostol, ang siswerte ng mga anak ng pastor, mga anak ng kapatid, mga anak ng elders, hindi nakaranas ng hirap. Right. Yung mag-construction kami nung araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 din ng umaga, tapos mangangaral ka sa Cubao. It's true. Tunay. Tapos pag uwi mo, maglilinis ka. Grabe pagod, yun pala nakita ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, kaya kayo mga kabataan dito sa Taiwan. Salamat, nakakapakinig pa kayo ng ganitong mga testimonies. Praise the Lord. Sa ibang Amen. lokal, di na nila mapapakinggan yan. Right. Dahil hindi na sila anabot ng 1990s eh. Ako inabot ko pa eh, 97 eh. Sila di na. 2005 na na-convert, 2010 na na-convert. Hindi na nila inabot yung mga ganong testimony. Pero kami noon, inabot pa namin yan. Kaya nagkikwento namin sa inyo, ang susi na matagumpay na paglilingkod, mga kapatid, sa pasimula na yung kabataan, magtapat ka na. Praise the Lord. Not for men. Maglingkod lang kayo. Darating yung time, magkaroon kayo ng asawa, magkaroon kayo ng maayos na pamilya, maglingkod lang kayo. Kung di man kayo makapag-asawa, baka maging pastor kayo, maging elder kayo. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa Iglesia ngayon. Purihin ang Panginoon. Kailan? Taipei, kundi sa Chokuli, Sincho, Taichung, and Kaohsiung. Dalangin namin, mga kabataan, magkaroon ng isipan na palaguin ang kanang departamento. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus, pagpalain rin ang bawat kamay na laging bukas ang palad upang sumuporta sa iyong banal na gawain. Itong aming dalangin. Amen and amen.